Jushin, yung hawak ni Aqua. Damage over time is not a problem for Uranus, so they could go for that. Or get the Arlot for the initiation against that Khalid. Plus, a Grok. Ibang klase pa naman si Ryota no, nung una siyang naglaro, nagpakitang gilas talaga siya sa paggamit ng Arlot. So para sa AP Bren, maganda tong first two heroes nila, na deny din nila yung fast rotation nga ng Onyx at pwede silang sumabay sa early game. Kasi yun yung nagiging problema nila eh. Early game control, early game momentum. Pero there goes Tagatot Kacha. And this is actually a surprise para sa akin. Harit ang inilagay nila dito. So ngayon, ano ba, may gold na ba kagad ang kukunin ng AB Bren? Or kukuha na sila ng YSS? Kasi for sure magkakaubusan sa second phase. If not naman a YSS, they can go for an XP lane for Lord JM. Pero this was the YSS. So di na nila pinatumpik pa na kunin yung macro advantage because of that YSS. So this could be an XP lane ban for both of these teams. Magkakaubusan. So, possible na maging glue na lang yung maiwan kasi yung Lapo Arlot pwedeng asahan na matanggal. Lalong-lalo na yun yung mga natural counters sa mga nakikita nating heroes, diba? Yung Arlot kasi for the displacement, yung isang glue naman na pwedeng ang ma-open. Actually, sobrang sobrang threat pa rin ng glue ngayon sa current meta. Pero ang pinaka na-excite din kasi ako makita ay yung paglabas talaga ng Obsidia. Ay, sa ngayon, wala pa talaga eh. And right now, parang hindi rin yun gugustuhin actually dito ng AP Bren. Kimi, ang tatanggalin pa nga nila dito. And ganda na nasabi mo dun sa Obsidia kasi sa ibang region, pre, 100% yung pick and ban. Itong hero na ito, ngayon tinanggal na rin itong Bane. Para bang ibang naiisip. Alam mo kasi kapag may YSS, may mga elemento at mga mala-impactong gold lane na normally lumalabas talaga eh. Yun nga yung parang isa pa yan sa nagiging strength ng YSS kasi dahil marksman siya in nature, parang hindi mo na kailangan mag-marksman on the gold lane. So, yung pagtanggal ng Bane is also good dahil pwedeng pang-counter yung Deadly Catch every time na may Zaman Force yung Harith. So, technically, yun yung iniwasan ni Coach Wynat. So, yung XP lane bans na ina-expect natin, I think that won't be a problem for both. Baka Eve pa nga yung tanggalin ng AP Bren just to remove that counter for that Jushin. Pero yung Forza kasi mas nakakatakot. Kahit pa sabi mo may Khalid kayo na pang-counter, ayaw mo naman i-preoccupy yung Khalid na pang-cancel lang lagi nung Feather Air Strike. Ganda nung nila dito, target nila for Super Friends though. Ang dami pang ang options para kay Friends. Di ba nandun pa yung Louie niya? Na-point out mo na dyan pa yung Eve na pwedeng kumounter nga. Yung Selena, di ba? Para sa early game. Pero sa mga nakikita kasi natin dito, literal na parang gusto talagang sagutan ng AP Bren yung kakulangan nila sa early game sa mga nakalipas na laban. And the way yung tumatakbo yung draft, maganda yung maganda yung pinapakita nilang potential sa early game. Kailangan lang actually ng isa pang addition for the early mula kay Lord JM. Ano kaya ang pwedeng actually kahit wag na nga muna siyang kumuha dito para alam niya yung magiging match-up doon sa XP. Pero sabi niya hindi, Esmeralda, kunin na kagad natin just to counter out yung mga shields na naibibigay at maibibigay pa ni Harith ni Kelra mamaya. That just strengthens the CC pick for Onyx Philippines plus Selena. You don't want to mess around the CC Gatot Selena combo. So medyo mahirap yun for AP Bren. Pero kasi dahil din sa pagiging teamfight centric nung lineup nila with the Mountain Shocker, Raging Sandstorm, Falling Star Moon, pwede nilang daanin sa numbers yung laban. So, where there is light, there are also mas shadows. nagluyi Super Friends. And a CC is an option, not the Lapo. Arlot is also good. Ayun, ACC. There goes, of course, the Louie din. Kumbaga, lalaban pa rin nila yung control dito and yung mga paulit-ulit na surprises na pwede nilang gawin. Last hero para kay Shizu. Ano kaya yan? Could be a Moskov, could be a Claude or a Bruno. Yun pa yung isa sa mga pinaka pwede niyang gamitin na hindi normal, technically. Kasi pag nag-Claude ka dito, sobrang susceptible mo sa Vengeance CC. Okay. Kapag nag-carry ka naman, mahirap against the Louie. Pag nag-Moskov ka, against the Harith, it's good. Pero pag nag-Vengeance din yung CC, kawawa ka din pag ikaw yung denive. Ang daming iniisip ni Shizu ngayon, no? Ano kaya yung hero niya? And at the same time, parang kailangan din yata ng medyo
early game na hero para Ruby. dito kay Shizu. There goes the Ruby. Mukhang magkakaroon tayo ng funnel meta para dito sa AP Bren. Ako medyo nag-worry lang ako. Wala kasing, kung titingnan mo, walang sabihin natin na dedicated na yung tank talaga mismo in nature, no? Kasi puro fighter ang ihaharap nila. Though sustained power ay napakataas. Pero mamaya kasi magkakaroon ng problema yan. Lalo na itong yung composition din ng ano dito no ng AP Bren ay design para tumunaw. Isipin mo may sisi ka, yung Luyi, hindi ka rin komportable kapag bumabato ng dispersion rotation yan. Solid Zico na magaganap. Pero mapapansin natin na when it comes to the early game, sobrang taas ng potensyal ng AP Bren. Level 2 power spike for Shizu, yun lang yung kailangan niya. Pero kapag it's Zaharit, pwede siyang galawan kasi ni Kelra. If walang mangyayaring ikot from the mid duo ng AP Bren, magkakaroon ng hard time si Shizu levels 1 to 3. Level 4 naman, magkakaroon siya ng edge kapag meron na siyang I am offended. So baka doon magsimula yung timings for AP Bren. At sisimulan na nga natin ang unang laban ngayong araw. Kahit na malamig at maulan ng panahon, panigurado yung magiging mainit ang bakbakan, especially ng ating mid lane duo na pinoint out na natin kanina sa usapan natin kung saan gaano ka-crucial nga ba ang roamer at mid lane na nakikita natin dito. Aga Fox coming in from AP Bren. Okay, napa-revitalize kami dito si Brusco. Makukuha naman nila yung kanilang kagustuhan. Level 2 ang parehas na Little Roman. Sakit nung mga pag-ikot dito na X-Nova. Pero kailangan nang umatras kaagad. Dito lumamang yung early game ng AP Bren dahil dun sa pwede silang makipag-exchange ng blow by blow sa lineup ng Onyx Philippines. Considering na nakakalit sila, level 2 is so good na kahit pa mapoke ka ng Luyi, you can just second skill out, mag-heal ka, then in return may first skill ka ulit together with Aqua, yung buhat niya. So dun lumalabas yung power spike ng AP Bren. Kaso nga lang, pag nagkakaroon na ng matinding team fight, dun sila medyo malulugi sa Gatot Kacha. And that is gonna be the debut pick nga para kay James Punks with this Eason Shin. Mukhang sabi niya nasa mga huling araw pa muna ng regular season bago ko gagamitin itong alas na to. At dito natin makikita kung kaya nga ba niyang paganahin kasi mas sanay tayong makita siyang gumamit ng mga fighter heroes pero mukhang alam na nila na pwede pag-initan yung gitna. Ayan na nga, patay kagad. Itong si X-Nova, nakuha siya doon. Pares si Rome ang napaalam. At this time ay ang baba din ang buhay ni Kingo. Kailangan niya mag-replenish. Ang maganda dito, merong flying cloud. So mabilis lang siyang makakapunta sa kung saan man niya gustong tahakin dito. At dalawang roamers lang naman yung nawala. So okay na okay lang yun para sa mga teams natin. Pero for Onyx, kailangan din mag-level 4 pa ni Frinzy para makita natin yung strength ng lineup nila. Yung mga surprise plays with of course the ultimate. Ayan na nga, online na. Ayan na, 4K na lang ang buhay ng pagong na ito. Diversion. Pero joke lang pala ngayon. Itong si Aqua yung mababa. James Parks ang nagwagi. Doon sa unang pagong, nagamit na rin yung Vengeance Mantis ni Ryota. Ngayon, ginamit tayo ultimate Exova. Patay kagad si King Kong. Save with Atoy R. Dalawa ang napatumba ng AP Bren against Onyx. May sasama pa ba? Wala na ata. Atrasan na ata dito, Onyx. Uy, at ready pa ang lumaban si Shizu sa gitna pero nananakot lang pala. 2 kills ang makukuha doon ng AP Bren. May kasama pa silang turtle. Ayaw talaga tantanan ni James Fox. Talagang palaban. Again, debut pick ng isang YSS. Isipin mo yun, sa sobrang daming hero na nailabas ni James Punks, ngayon palang nalusot to. May mga Suyo, may mga Lucas. Oy, wait lang, hindi pa tapos ang laban kasi si Kera ang pinuruhan. Ang baba ng kanyang buhay, buti nilang pre, may flying clouds. That's what we've been talking about, the level 4 power spike ng AP Bren. Kapag may ultimate na yung Ruby, you would expect na sasama na siya ng sasama. And because of the river flows in you na mechanics sa MLBB ngayon, kahit pa hindi expanding rivers to, bumibilis kasi kapag papunta doon sa turtle. So, aasahan natin na pwedeng sumama lagi yung Ruby, and that is the lineup na that is the strength of the lineup na meron sila ngayon. For Onyx naman, pag malawakang team fight, when I say malawakan, it's a 5v5 or even a 4v4, they could possibly win that dahil mataas naman yung AOE ng Gatot Kacha, even the Luyi has too much poke. Tapos
kailangan saluhin pa yon ng Khalid kasi technically nasa harap siya lagi. So kumbaga ngayon, minamaximize lamang ng AP Brain yung early strength nila para kontrolin yung galaw ng Super Fam. Naku-caught off guard nga ang Super Fam at tila ba hindi pa sila yung makakakontrol talaga dito ng mga rotations kasi ganda nung pinapakita ni X-Nova dito, especially kung paano nila minamaximize yung movement speed ng isang Khalid. Dagdag mo pa nga yung River to the point na parang nakikita nila kung saan pupunta ang Super Fam. Ako masasabi ko lang na may mga pakunti-kunting solusyon na ginagawa ang AP Brain. Again, pinag-usapan natin doon sa The House, sa Keys to Victory, na kailangan din yung may priority ng AP Brain yung early game para maipanalo nila itong larong ito. At yun na nga yung nangyayari. Brusco ay nakita ng apat na miyembro. Diversion na gagamitin pero hindi nakakapunta dito ng Onyx. Makakasalubong ata nila. Okay. Nag-Crimson Sinalubong Beacon. na nila dito. Crimson Beacon din nagamit. Aqua ay bumabante. After the Guardian, mabibitaw. Wow! Hindi! Kasi nabit-bit siya! Oh my goodness, Ay, nabuhay natak- pa rin pala. Nakatakas pa rin si Brusco doon. Pero yung turtle nakuha na nga ng AP Brain. Unti-unting tumataas ang lead nila against Onyx. At sa baba, mainit talaga si Alright. Nova and Shizu. Literal na gusto nilang pahirapan si Kelra. Hindi makakuha ng energy shield si Kelra even though sinabi natin na he has ways on how to harass that Ruby. Wow. Pero dahil kasi ang agang sumasama nung Ruby, so naging lamang pa siya when it comes to gold. Kahit pa sabihin natin 300 lang yon against Kelra, lamang pa din yon. Hindi normalin nangyayari yon for a Ruby na makalamang sa ganitong klaseng gold lane. At delikado ngayon si King Kong. Talagang pinapahirapan siya si Nova. Kung bakit hindi takot si Nova na mangharas ng mangharas kasi naka-Blade of Heptasis din siya eh. Aray Diba? ko. Hindi to normal para sa mga roamer pero normal to para sa isang Khalid. Aray ko, napakasakit nun. Tinatanong kasi kung tatagos ka ba yun talaga tatagos yun. Masakit yun. May armor pen eh. May armor pen nga eh. And ngayon napakaganda ng pinapamalas pa rin ni X-Nova dito at kailangan nila masolusyonan. Isipin mo, isang Desert Tornado pa lang yung 3 ikot na yun. Maaari mga lahati na kagad ang buhay kung sino man ang maaabutan niya. At tila ba ngayon ay parang nasasagot nga ng AP Brain. Yung kakulangan nila sa early game, kitang-kita natin ngayon sila talaga ang nagdidikta ng control. Now for Onyx, kailangan nilang mag-rely. Paano nila susurpresahin dito ang AP Brain? Kasi even yung Hala. purple buff ni King Kong hindi nahahayaan pa ng AP Brain makuha ni Sigma Jungler yan. Kailangan na ma-maximize yung diversion. Good positioning ang pwedeng asahan for Onyx Philippines, backed up with the global na AOE naman. So kapag da-dive ang Onyx ngayon, kailangan pinpoint yung paggamit na ng skills, yung timings and everything. Kasi for AP Brain, kaya din naka-heptasis tong si X-Nova kasi may luxury na siyang gawin dahil kumikita siya ngayon sa kita. Mas mataas yung potential niya makapag-farm. Okay, ngayon naabutan na ata kagad dito si Brusco. Yung tot ay nagamitin niya pero pagpitaw yung Guardian, namatay na maalam. Ang pares sa Rovers ngayon. Turtle ang naging Aray. punteriya dito ni James Banks. Patay si Atoy R. Hahabol pa ba dito ang mga miyembro ng AP Brain? Hindi na nga muna. Respeto ang kanilang ibibigay. Naagaw na ng resources dito ang Hive. Grabe din talaga yung pressure ng AP Brain. Wala. Even si Lord JM, hindi nakahayaan na makapag-farm si King Kong sa kanila pero may action na naman sa gitna. And the Super Prince ang mawawala. Okay, ngayon nilupag yung Shaman Force. Hindi rin fully ma-maximize ni Kelra. Napakaganda ng ipinapakita dito ng AP Brain. Tila ba parang nagbago yung gising dito ng Hive, no? 4K code lead Laki. sa 7 minutes. Malaki to, lalong-lalo na you're up against Onyx PH. Ang ganda rin kasi nung yung map presence talaga na ginagawa ni X-Nova. The vision na binigay niya during the early, kumita siya dahil doon. Nagkaroon siya ng heptasis, nakokontrol niya at nahaharas niya kahit sino. Actually, kahit sino, even Brusco, ay nasasaktan sa kanya. Building up na rin ng Dominance Ice just to relieve that pressure doon sa Revitalize naman si Brusco. Papasok ulit sila. Okay, delikado ata si Brusco dito. Makakatakas ba siya? Pinagdulong-dulungan. Dapat ito Guardian nagamit na naman defensively. Dito ni Brusco. At ngayon ay kailangang umisip ng paraan ng Onyx. Talagang inuukupa na. Uukupa na Tama, ng, tama. tama naman. Tama. Inuukupa na ng AP Brain. Ayaw ko na lang sabihin occupied kasi. Ay, Oo nga eh. mas madali naman sabihin Mas madali no? yun eh. Nakikita natin dito na tama ka. Gusto nilang maging sa kanila na yung teritoryo ng Super Fam. Nahihirapan yung Super Fam kung saan sila gagalaw. Ang bilis din kasi ng rotation dito ng AP Brain. Totoo. Unti-unti ding lumalaki yung lead nila. Tapos, kung dadagdag pa natin, yung vision kasi na nanggagaling not just from X-Nova, pati na rin kay James Punks. Yun yung advantage talaga ng YSS, yung
yung macro advantage na binabanggit natin right from the start. Although King Kong has a chance pa naman to get this trade up for Onyx Philippines, just a steal for that Lord. Oo, yun yung sinasabi natin eh, 'di ba? Yung the rule of the jungle. 'Di ba? Kahit inyo na yung lahat ng turtle sa umpisa, basta makuha ng jungler natin, yung pinakahuling Lord, yun naman talaga yung magmamatter. And speaking of Lord, nandyan na at pwede na nga kunin to ng AP Brain. At tila ba parang sa Onyx hindi muna nila ilalaban to. No, mukhang magdedesisyon ng Onyx na okay, kalmahan lang muna natin. Meron namang hawak na diversion itong si Super Yes. Prince. So any moment ay pwede siya maglapag. James Pangs ay sinisimula na same with Shizu. 18k ang buhay ng Lord. Maaaring i-soft reset ito pero alam ata nila na wala nang magiging reaction ha. Sabay gamit ng diversion, pauwi lang din Wala naman. na. Oo. Binigay lang talaga ng Onyx dito yung mismong Lord kasi alam nila na hindi pa nila kayang lumaban doon. Nakuha pa rin naman ni King Kong yung kanyang purple buff pero tumahi. Wait lang si Aqua, kalahati ang buhay. Falling Starman from Lord JM. Di sapat yung damage. Makunat na rin naman itong si Brusco at si Atoy R. Ngayon si James Pangs ay tatrabahuhin na yung ibaba at magiging matagumpay ang kanilang pagbasag. Sobrang linis no and systematic approach yung ginagawa dito ng AP Brain. Parang pag merong Lord, kuha tayo ng vision, tapos zone out lang ni Nova, ni Shizu yung kalaban. And for Super Pam, hindi pa talaga nila kayang lumaban dito. Parang kahit na humarap at mang-surprise sila with the diversion play, hindi magugulat yung hindi magugulat yung AP Brain sa gagawin nila. Pero ano kayang kagulat-gulat na gagawin dito ng AP Brain? Lalong-lalo na may Lord sa itaas, pwede nilang samahan yan. Though, may sabog pa naman sa top lane base turret ang Onyx. Isa pa sa mga lakas ng lineup ng AP Bren is yung variants na pwede nilang gawin. They can initiate with the Raging Sandstorm or with Okay. the Falling Star Moon or with the Eye of Offended or with Aqua getting one sa kanyang Lantern Flare. So ang daming i-consider ng Onyx Philippines right now. Sino bang mauuna sa kanila? Kasi technically lahat kayang mauna. Even the Mountain Shocker from James Pangs. So may idea ngayon ng AP Bren, sige, okay lang na tumatagal yung laban. Kahit pa sabihin natin na mas scaling yung Louie at yung Harit over the Ruby and that Zushin, meron kasi tayong choices. Meron tayong options na pwedeng gawin. Ang dami nilang options nga, no? Ang dami nilang pang-initiation dito kontra sa Super Fam. And for Super Fam right now, mapapansin din natin sa Infinix in-game equipment, nalugi sila. So yun na, abot na lang. Falling Starman sa may madilikod. Ang nagiging target. David Penn! Itong si Brusco, hindi nila bitawan yung kanyabot of the Guardian. Ngayon naman si Atoy R, kalahati kanyang buhay. Diyan Kaya si dito King Kong. sumasayaw with the Salmon Force. Pero si King Kong, Super Prince, kalahati kagad yung buhay. James Pang ay kailangan matras. Andun na naman yung Raging Sandstorm. Ex-Nova ay aatras din. Lord Jamie pumasok na. Kaya ang dispersionization na gamit din. Super Prince, ang baba ng buhay. Kailangan yung matras. Pero nandun yung flying ground. Si Ryota! Dito ni Atoy R, dalawa kagad ang napatumba. Oh my goodness, napagad ang pagbawi mula sa Onyx. Yun yung kagandahan ng Flying Clouds. Doon na maximize ng Onyx Philippines dahil din malapit yung clash doon sa base nila. Madaling nakabalik at napatagal ng mga members ng Onyx Philippines yung laban na sanang binadalik ng AP Bren. Dahil sa sinasabi natin marami silang ways to initiate, hindi nagkaroon ng proper timing yung bawat isa. Nung hinila ni Shizu, pumasok si Lord JM dun sa pinakalikod pa. And si Ex-Nova, hindi niya naisabay yung Raging Sandstorm niya. Ang naging effect, nabuhay yung mga targets ng AP Bren. Napatagal ng Onyx, bumalik with the Flying Clouds at sila pa yung nalugi after that. Although, meron naman silang luxury na magkamali ng ganon dahil sa na-invest nila nung early game. And for this Lord, they don't wanna risk another mistake kasi dumarating na sa punto, masakit na si Super Friends, masakit na si Kelra, if mauubos sila, baka mabaliktad na talaga yung laban. So kailangan pala talaga synchronize pa rin yung layer ng mga skills dito ng AP Bren kasi marami ding resources ang Onyx para mabilis makabalik dun sa mga team fights. Nandyan din, of course, yung Flying Clouds nga, dagdag pa natin yung diversion ni Super Friends na nakikita natin ginagamit pa rin nila, nagtatry pa rin sila ng paraan para makahabol dito against AP Bren. And right now, sinisimulan na ng AP Bren yung Lord pero sumisilip pa rin sila King Kong. Hindi lang yun ang sinisimulan, pati yung slow push dun sa may bandang itaas. At umabante na nga yun, kalahati yung buhay ng King Kong. Ang Lord Brander, pero sa Ex-Nova sa may bandalikod. Brusco dito yung matras. King Kong ay namatay with falling star mula kay Lord Jim.
Hive. And James Punks ay malaya na nakuha yung Lord. Ngayon kailangan na matransmit na diversion. Nakatakas itong si Super Prince pero hindi makakatakas sa kamay ng AP Bren. Itong si Atoy R. 3 kills ang makukuha dito ng Hive. Can they end this one? Tapos buhay ba? si Super Prince, buhay si Kelra, pero kakatok sila sa base ng Super Fam. Yun lang, the first rotation. Ngayon si Super Prince na naging target. Flicker na gamit na niya. Kelra yung maabante. May minions pa naman sila. Actually, yung katapot na yun. Labag yung Zapper Force. Synchronization ni Chrono dashes lang from Kelra. Pero sabi nila, sige, targetin muna natin yung ibang ibabang tore. Falling Summer, iwasan dito yung Kelra. Pero natin may iwasan! Ang damage mula dito kay Aqua. At ang game number 1 ay mapupunta sa Hive. Debut pick ng YSS early game, kaya din palang kontrole ng AP Bren. Kaya naman silang unang makakakuha ng game kontra sa Onyx PH. We're talking about some variants and choices mula sa AP Bren. The moment na